Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang nakakakilabot at hindi maipaliwanag na kababalagan sa lalawigan ng Bukidnon. Paano nga ba na ituro ng isang 7 taong gulang na bata ang eksaktong lon kung saan nakabaon ang isang lihim na 10 taon nang nawawala? Bago pa man isilang ang batang ito, sarado na ang kaso. Ano ang misteryong nakatago sa ilalim ng lupa? Tutuklasin natin yan ngayon, kaya siguradong nakatutok hanggang sa dulo dahil sa bandang gitna at uli, may isang lihim na lalong magpapatayo ng inyong mga balahibo. Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa tahimik at napapaligiran ng malawak na taniman ng pinya at matatayog na kabundukan sa lalawigan ng Bukidnon, tila natutulog ang isang lumang baryo. Isang lugar kung saan halos magkakakilala ang lahat ng residente. At ang mga lumang kwento ay patuloy na isinasalin sa bawat henerasyon. Ngunit sa kabila ng lunti ang tanawin at sariwang hangin, may isang madilim na pahiwatig na matagal nang nalilibing sa limot. Isang lihim na walang sino mang pwedeng makatakas. Taong 2016 nang matapos ang paghahanap sa isang kilalang matanda sa bayan na si Lolo Mateo, bigla na lamang itong nawala ng walang anumang bakas. Walang nakakita, walang nakakaalam kung saan napadpad. Nagkaroon ng malawak na paghahanap ang mga otoridad noon. Ngunit matapos ang ilang buwan, idiniklara na lamang na sarado ang investigasyon dahil sa kawalan ng ebidensya. Lumipas ang 10 taon, taong kasalukuyan. Ang 7 taong gulang na si Lucas ay kilala sa kanilang lugar bilang isang tahimik na bata. Hindi tulad ng ibang mga bata sa kanyang edad na mahilig maglaro ng patintero o takbuhan. Madalas lang siyang nakatitig sa gilid ng masukal na bakuran ng kanilang lumang bahay kubo sa dulo ng bukid. Isang hapon, habang matindi ang buhos ng ulan, at naglalaro ang kulog at kidlat sa kalangitan ng Bukidnon, biglang lumabas ng bahay si Lucas. Lucas! Anak! Pumasok ka nga rito! Bakit ka lumalabas sa gitna ng malakas na ulan? Magkakasakit ka niyan! Sigaw ni Nanay Rosa. Hindi sumagot ang bata. Diretso ang lakad nito patungo sa gilid ng malaking punong balete sa hangganan ng taniman. Ang kanyang mga mata ay walang kukurap-kurap habang nakaturo ang kanang kamay sa basang lupa. Lumabas si Nanay Rosa upang kargahin ang anak. Ngunit nagulat siya sa sinabi ng bata habang nakatingin sa kaibuturan ng lupa. Nay, nahihirapan po siyang huminga. Sabi niya, tulungan daw natin siyang makalabas. 10 taon na raw siyang madilim doon sa ilalim. Nanginginig ang boses ng bata. Nagtaasan ang balahibo ni Nanay Rosa. Walang nakatira sa lugar na iyon kundi sila lamang. Subalit ang mas nakakakilabot, si Lucas ay wala pa sa mundong ito noong nawala si Lolo Mateo. Walang sino man sa pamilya ang nagkwento sa kanya tungkol sa nakaraang iyon. Dahil sa labis na takot at pag-aalala sa kakaibang inuugali ng anak, napilitan si Nanay Rosa na tumawag sa lokal na himpilan ng pulisya. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang isang sasakyan ng pulis. Bumaba mula rito sina P.O. Tuquier at ang veteran investigator na si P.O. Ace, isang lalaking may malalim na boses at matagal nang naglilingkod sa probinsya. Magandang hapon po, Aling Rosa. Ano po bang naging problema rito? Sabi niyo sa tawag ay may kaugnayan sa isang lumang kaso. Sir Kerr! Sir Ace! Pasensya na po kung naabala ko kayo. Pero ang anak ko kasing si Lucas, kanina pa ayaw umalis sa ilalim ng punong iyan.
Paulit-ulit niyang sinasabi na may tao raw sa ilalim ng lupa. Nagsasalita raw sa kanya at humihingi ng tulong. Aling Rosa, alam niyong hindi basta-basta nag-uukay ang pulisya batay lamang sa sinasabi ng isang bata. Kailangan natin ng sapat na batayan. Lucas, pamarinig ka nga rito, Irog. Dahan-dahang lumapit ang 7 taong gulang na si Lucas kay P.O. Ace. Walang kakabakaba sa mga mata ng bata. Tumingin ito ng diretso sa matandang pulis. Mamang pulis, yung matandang may kulay pilak na singsing sa kaliwang daliri. Sabi niya, kilala mo daw siya. Sabi niya, ikaw daw ang huling nakipag-usap sa kanya bago siya nawala sa dilim. Biglang natigilan si P.O. Ace. Nawala ang kulay sa kanyang muka. Napatingin si P.O. Tukier sa kanyang kasamahan. Halatang nagtataka kung bakit biglang naging balisa ang matandang opisyal. Sir Ace, may problema po ba? Kier, kumuha ka ng 2 pala sa sasakyan at tumawag ka ng karagdagang tauhan. Mag-uukay tayo. Po? Sir, sigurado po ba kayo? Batang 7 taong gulang lang si Lucas. Gawin mo na lang sinasabi ko, Kier. Huwag ka na maraming tanong. Nagmadali si P.O. Tokier na kunin ang mga kagamitan sa likod ng patrol car. Walang sino mang nagsasalita sa kanilang paligid habang patuloy ang pagbuhos ng geray na ulan sa Bukidnon. Lumapit si P.O. Ace sa pwestong itinuro ni Lucas. Ang basang lupa sa ilalim ng puno ay natatakpan ng mga natuyong dahon at lumot. Sinimula ni Kier at Ace ang pag-ukay. Ang bawat baon ng palas sa lupa ay tila may kasamang mabigat na pakiramdam. Ang hangin sa paligid ay biglang lumamig. At ang amoy ng basang lupa ay nahaluan ng isang kakaibang amoy na tila matagal nang naipon sa ilalim ng kalupaan. 1 talampakan, 2 talampakan, 3 talampakan. Habang lumalalim ang hukay, lalong tumitindi ang kaba ni P.O. Tukier. Tumingin siya kay Lucas na nakatayo lang sa malapit. Tahimik na nanonood at tila may sinusundan ng tingin sa hangin na hindi nakikita ng iba. Sa 4 na talampakan ng pag-ukay, biglang may tumunog na matigas. Tumama ang pala ni P.O. Tukier sa isang matigas na bagay. Dahan-dahan niyang inalis sa mga natitirang bunton ng lupa gamit ang kanyang mga kamay. Sir Ace, may naramdaman ako. Parang tela at matigas na bagay. Nang tuluyang mahawi ang putik, napakbang paatras si P.O. Tukier sa matinding gulat. Sa ilalim ng napakalamig na lupa ng Bukidnon, lumantad ang isang lumang damit na kupas na ang kulay at sa loob nito ay ang mga labi ng isang tao na matagal nang pumanaw. At sa kalansay ng kaliwang kamay niyon, nakalingkis ang isang kalawanging singsing na gawa sa pilak, ang eksaktong palamuti na inilarawan ng 7 taong gulang na si Lucas. Gulat na gulat ang 2 pulis. 10 taon nang nawawala ang may-ari ng labi na ito. Paanong nalaman ng isang batang wala pa man sa mundo noong panahong iyon ang eksaktong kinaroroonan ng labi? At bakit biglang nanginginig sa takot si P.O. Ace habang nakatitig sa nawawalang tao? Anong lihim ang tinatago ng lumang kasong ito? At sino talaga ang nag-utos kay Lucas na ituro ang lokasyong iyon? Nabalot ng nakakabinging katahimikan ang ilalim ng puno ng balete. Ang hangin nagmumula sa kabundukan ng Bukidnon ay tila nagdala ng panibagong lamig na dumampi sa balat ng bawat taong naroon. Sa harap ni na P.O. Tukier at P.O. Ace, nakahimlay ang kalansay ng taong 10 taon nang pinaghahanap ng buong baryo. Nakatitig si P.O. Tukier sa pilak na singsing na nakasuot pa rin sa kalansay ng daliri. Pagkaraan ng ilang sandali, nilingon niya ang kanyang matandang kasamahan. Si P.O. Ace ay nakatayo sa tabi ng hukay. Bagyang nakayuko at ang kanyang mga kamay ay halatang nanginginig habang hawak ang flashlight. Sir Ace, ang singsing na ito,
Ito rin ang singsing na nakatala sa lumang folder ng kaso ni Lolo Mateo noong 2016. Paanong nalaman ng batang ito ang tungkol dito? Hindi agad nakasagot si P.O. for Ace. Ang kanyang malamig na boses ay tila nawalan ng lakas. Tumingin siya kay Lucas na nooy nakatayo pa rin sa tabi ng kanyang ina na si Nanay Rosa. Kier, tumawag ka sa Soko. Huwag mong hayaan na may humawak sa lugar na ito hanggat hindi sila nakakarating. Opo sir, tumatawag na po ako sa headquarters. Pero sir, nung binuksan natin ang kasong ito kanina sa sasakyan, pamilyar sa inyo ang pangalan ng matanda, di ba? Kayo ang investigator on case 10 taon lang nakakalipas dito. Sumulyap si P.O. for Ace kay Kiera. Pagkatapos ay muling tumingin sa maliit na batang si Lucas. Lumapit ang matandang pulis sa bata at dahan-dahang lumuhod upang mapantayan ang taas nito. Lucas, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang nagsabi sa iyo na narito ang labi? May nakita ka bang tao rito kanina? May nag-utos ba sa iyo na sabihin ng tungkol sa pilak na singsing? Wala pong taong nag-utos sa akin, mamang pulis. Yung matanda po mismong nagsasalita sa akin kapag gabi. Lumalapit siya sa bintana ko. Sabi niya, ikaw daw po ang huli niyang nakasama sa lumang bodega bago siya naubusan ng hininga. Napatayo si P.O. for Ace. Mabilis ang kanyang paghinga at bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla. Si Nanay Rosa naman ay napahawak sa kanyang dibdib sa takot. Lucas, ano bang pinagsasabi mo? Sir Ace, pasensya na po kayo sa anak ko. Bata lang po siya. Kung ano-ano lang po marahil lang napapanaginipan niya. Sandali lang, Aling Rosa. Lucas, anong bodega ang sinasabi mo? Sir Ace, may bodega ba rito malapit sa taniman noong 2016? Bago pa man makasagot si P.O. for Ace, may isang matandang lalaki na naglalakad gamit ang isang baston ang dahan-dahang lumapit sa kanila mula sa masukal na daanan. Ito si Mang Severino, isa sa mga pinakamatandang residente sa baryo at dating kapitbahay ni Lolo Mateo. Maipapatawad niyo ang aking pakikialam. Pero narinig ko ang ingay ng inyong sasakyan. Kaya ako napasyal dito. Diyos ko po, ano yung nasa ilalim ng lupa? Mang Severino, huwag po muna kayong lumapit. May natagpuan po kaming mga labi rito. Pinaniniwalaang ito ang nawawalang si Lolo Mateo. Si Mateo? Sa wakas, matapos ang 10 taon. Sabi ko na nga ba, hindi basta naglakbay palayo ang matandang yon. May masamang nangyari sa kanya. Severino, pumasok ka muna sa bahay mo. Bawal ang mga osisero rito habang nagpo-proseso ang pulisya. Bakit Ace? Hanggang ngayon ba ay ayaw mo pa rin pinag-uusapan ng gabi nung nawala si Mateo? Natatandaan ko pa, bago siya nawala, nagkaroon kayo ng pagtatalo sa lumang bodega tungkol sa lupang ito na pataniman ng pinya. Lalong uminit ang sitwasyon sa kabila ng patuloy na buhos ng ulan sa Bukidnon. Si P.O. Tuquier ay unti-unting nakakaramdam ng hindi magandang hinala sa kanyang senior officer. Ang mga piraso ng palaisipan na 10 taong nabaon ay unti-unting nagtatagpo dahil sa mga pahayag ng 7 taong gulang na bata at ng matandang residente. Sir Ace, totoo ba ang sinasabi ng Mang Severino? Nagkaroon kayo ng usapan ni Lolo Mateo bago siya nawala. Bakit wala yan sa official incident report na isinulat nyo noong 2016? Huwag mong questionin ang integridad ko, Kiera. Bata ka pa sa serbisyo. Ginawa akong trabaho ko noon nang naaayon sa batas. Ang matandang ito ay pakialamero. Wala yang memorya dahil sa katandaan. Hayaan mo na lang yan. Habang nagtatalo ang dalawang pulis, biglang humakbang si Lucas patungo sa tabi ng hukay. Umihip ang isang napakalakas na hangin na nagpagalaw sa mga sanga ng balete. Ang bata ay tumingin sa dulo ng masukal na damuhan sa kanilang likuran. Nay, naririto na naman siya. Nakatayo siya sa likod ni mamang pulis na malalim ang boses. Binibulong niya sa akin kung ano ang nangyari sa kanya sa bodega. Napalingon ang lahat kay Lucas.
Biglang namatay ang ilaw ng flashlight na hawak ni P.O. Ace kahit bago pa ang battery nito. Nagdilim ang paligid sa ilalim ng puno. Sa gitna ng kadiliman at sa tunog ng malakas na patak ng ulan, isang pabulong na boses ng matanda ang tila narinig ng bawat isa sa kanila. Isang boses na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Anong totoong kaganapan ang nangyari sa bodega 10 taon na ang nakakaraan? At anong sikreto ang hawak ni P.O. Ace na ngayon ay unti-unti nang ibinubunyag ng hindi nakikitang espiritu sa tulong ng batang si Lucas? Tila huminto ang oras sa ilalim ng dambuhalang punong balete. Ang biglang pagkapundi ng flashlight ni P.O. Ace ay lalong nagpadilim sa masukal na bahagi ng taniman sa Bukidnon. Sa kabila ng dagungdong ng kulog at buhos ng ulan, ang boses na narinig ng lahat, isang paos, mahina, ngunit malinaw na bulong ng isang matandang lalaki ay nagpatayo sa balahibo ng bawat taong naroroon. Napakbang patras si P.O. habang hawak ang kanyang baril sa holster. Bagamat hindi niya alam kung sino o ano ang dapat niyang paghandaan. Sino yun? Sino ang nagsalita? Tanong ni Kiera. Walang ibang tao sa paligid kundi sila lamang. Si Nanay Rosa ay mabilis na naitulak si Lucas sa kanyang likuran upang protektahan ng anak. Ngunit ang 7 taong gulang na bata ay nananatiling may nahon. Dahan-dahang itinuro ng bata ang madilim na gilid ng punong balete. Nay, huwag kang matakot. Nais lang po niyang sabihin ng totoo. Sabi ni Lolo Mateo, malamig daw po sa ilalim ng lupa pero mas malamig daw ang puso ng taong nagbaon sa kanya rito. Mabilis na inilabas ni P.O. ang kanyang backup flashlight at itinutok ito sa mukha ng kanyang senior officer na si P.O. Ace. Sa liwanag ng ilaw, kitang-kita ang pawis na umaagos sa mukha ng matandang pulis sa kabila ng malamig na patak ng ulan. Sir Ace, kailangan niyong magpaliwanag sa akin ngayon din. Bakit naituro ng batang itong kinaroroonan ng labi? At bakit sinabi ni Mang Severino na may usapin kayo ni Lolo Mateo tungkol sa lupang ito bago siya nawala? Patayin mo yung ilaw na yan, Kier. Huwag mo akong itutok niyan. Nagpapadala ka sa haka-haka ng isang bata at ng isang ulingging matanda. Walang katotohanan ng mga sinasabi nila. May katotohanan, Ace. Natatandaan ko pa. Tinitirikan noon ni Mateo ng bakod ang lupang ito dahil balak bilhin ng isang malaking korporasyon ng pinya. Pero ikaw, gusto mong ikaw ang magbenta ng lupang ito kahit hindi sa'yo. Nagkaroon kayo ng matinding pagtatalo sa lumang bodega noong gabing iyon. Lalong lumalim ang misteryo. Si P.O. ay nagsimulang gumawa ng taktikal na distansya mula sa kanyang kasama. Bilang isang mas batang pulis na may mataas na prinsipyo, alam niyang may hindi tama sa reaksyon ng kanyang katrabaho. Sir, kung wala kayong kasalanan, bakit hindi niyo isinasama sa official report noong 2016 na nagkita kayo ni Lolo Mateo sa bodega? Bakit idiniklara ninyong missing person lamang siya at sarado ng kaso matapos ang ilang buwan? Dahil wala akong kinalaman sa pagkawala niya, Kier. Nakarating ako sa bodega noon dahil may tumawag na residente tungkol sa gulo. Nang makarating ako doon, wala na si Mateo. Yun ang katotohanan. Habang nagtatalo ang dalawang opisyal, humakbang si Lucas patungo sa mismong gilid ng hukay kung saan nakalantad ang kalansay at ang pilak na singsing. Ang bata ay yumuko ng bagya at tila may pinakikinggan sa hangin. Mamang pulis, na malalim ang boses. Sabi po ni Lolo Mateo, hindi daw po siya umalis sa bodega ng kusa. Sabi niya, may pumasok daw na 2 lalaki nung gabing iyon. Tinakpan ang kanyang muka at dinala siya rito sa ilalim ng balete. Napasinghap si Nanay Rosa. Si P.O. Ace naman ay napatigil. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatitig sa bata. Ano pa? Ano pang sinasabi niya? Sabi po niya, hindi daw po kayong pumatay sa kanya.
Pero kayo daw po ang nakatayo sa tabi habang itinutulak siya sa hukay. Kayo daw po ang humawak sa kanyang pilak na singsing bago tabunan ng lupa ang kanyang muka. Tila tinamaan ng kidlat si P.O. Ace sa narinig. Ang detalye ng pilak na singsing at ang mismong eksena sa hukay 10 taon na ang nakakaraan ay walang sino mang nakakaalam kundi ang mga taong mismong naroroon noong gabing iyon. Naihagis ni P.O. Ace ang kanyang hawak na flashlight sa putikan. Napaluhod ang matandang pulis sa basang lupa. Tila nawala ng lakas ang kanyang mga binti habang nakatitig sa kalansay na nasa loob ng hukay. Sir Ace, huwag kayong gumalaw. Totoo. Totoo ang lahat ng sinasabi ng bata. Kasabwat kayo sa pagpatay at pagbaon kay Lolo Mateo. Kier, hindi ko gustong mangyari yun. Wala akong magagawa nung panahon ngayon. May mga makapangyarihang taong nag-utos sa akin. Nagulat ang lahat sa biglang pag-amin ni P.O. Ace. Ngunit bago pa man makapagsalita si P.O. Tokier upang formal na arestuin ang kanyang senior officer, biglang may narinig silang ingay ng mabilis na patak ng mga yabag mula sa kadiliman ng taniman ng pinya. Isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa di kalayuan at 2 lalaking nakatakip ang muka ang mabilis na bumaba habang may hawak na mga baril. Sino ang mga bagong dating na ito? Sila ba ang mga makapangyarihang taong tinutukoy ni P.O. Ace na nag-utos na ibaon si Lolo Mateo 10 taon na ang nakakaraan? At paano maililigtas ni P.O. Tokier sina Lucas at Nanay Rosa sa gitna ng panganib na ito? Nabalot ng matinding panganib at takot ang paligid sa ilalim ng lumang punong balete. Ang liwanag mula sa natitirang flashlight ni P.O. Tokier ay sumasayaw sa gitna ng malakas na buhos ng ulan habang ang 2 armadong lalaking nakatakip ang mukha ay mabilis na lumalapit sa pwesto ng hukay. Agad na itinulak ni P.O. Tokier si Nanay Rosa at ang 7 taong gulang na si Lucas sa likod ng isang malaking puno upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Aling Rosa, dumapa po kayo ng anak niyo sa likod ng puno. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Diyos ka pa. Kier, tulungan mo kami. Lucas, huwag kang aalis sa tabi ko. Habang nakadapa si Nanay Rosa at maigpit na nakakapit sa kanyang anak, si Lucas ay nananatiling tahimik at tila walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa dulo ng kadiliman kung saan nanggagaling ang 2 armadong lalaki. Nay, hindi sila magtatagumpay. Sabi ni Lolo Mateo, dumating na ang oras para sa paghukom. Mabilis na inilabas ni P.O. Tokier ang kanyang baril at nagtago sa likod ng isang puno ng balete. Samantala, si P.O. Ace ay nanatiling nakaluhod sa tabi ng open grave kung saan nakalantad ang kalansay ni Lolo Mateo. Tila wala nang pakialam sa kung anong mangyayari sa kanyang buhay. Ace, sabi na nga ba't magiging sakit ka ng ulo? 10 taon mong itinago ang lugar na to. Tapos ngayon, hayaan mong mahukay ng isang bata at ng bagitong pulis. Sabi ng isang armadong lalaki. Sawa na ako. Sawa na akong makakita ng multo ng nakaraan tuwing gabi. Sinira niyong buhay ko. Pinalabas niyong aksidente ang lahat ng 2016 para makuha niyong titulo ng lupang ito. Manahimik ka. Ang utos sa amin ni Don, siguraduhin walang makakalabas ng buhay sa bukid na ito ngayong gabi. Kasama ka na doon, Ace. Bago pa man maikasa ng unang armadong lalaki ang kanyang baril patungo kay P.O. Ace, mabilis na sumigaw at nagpaputok ng babala sa hangin si P.O. Tokier. Mga pulis kami, ibaba niyo ang inyong mga sandata. Palibot na ang lugar na ito na mga otoridad. Magsinungaling ka pa. Walang ibang pulis na makakarating dito sa lakas ng bagyo. Patayin sila! Nagsimula ang isang matinding palitan ng putok sa gitna ng kadiliman ng Bukidnon. Ang ingay ng mga bala ay nakikipagpaligsahan sa kulog at kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Si P.O. Tokier ay mahusay na gumagalaw mula sa likod ng mga puno upang gumanti ng putok habang pinoprotektahan si Nanay Rosa, si Lucas at si Mang Severino na nakatago rin sa di kalayuan.
Sa gitna ng putukan, ang unang armadong lalaki ay naglakad ng mabilis patungo sa pwesto ni P.O. Ace upang tapusin ang matandang pulis. Ngunit bago pa man niya maitulak ang baril, isang hindi maipaliwanag na kababalaghan ang nangyari. Biglang umihip ang isang napakalakas na ipu-ipo ng hangin at basang putik mula sa gilid ng puno ng balete. Ang mga natuyong dahon at alikabok sa paligid ng hukay ay biglang umikot ng napakabilis, na tila may bumubuong isang anino sa gitna ng hangin. O ano to? O aray! O, ang mata ko! Hindi ako makakita! Sa gitna ng malakas na hangin at putikan na umaambon sa kanilang mga mukha, narinig ng lahat ang isang napakalakas na boses ng matanda na umalingaw-ngaw mula sa itaas ng puno ng balete. Isang boses na puno ng puot at galit. 10 taon na kong naghintay sa dilim. Dumating na ang oras ng pagsingil. Ano yun? Bayani, umalis na tayo rito. May kababalagan sa lugar na to. Dahil sa matinding takot at sa hindi maipaliwanag na puwersang nagpapagalaw sa mga sanga ng balete, nagpanik ang dalawang armadong lalaki. Nabitawan ng unang armadong lalaki ang kanyang baril sa putikan habang nagtatakbo patungo sa kanilang sasakyan. Hindi sinayang ni P.O. Tokier ang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo palabas sa kanyang pwesto at itinumba ang ikalawang armadong lalaki gamit ang isang mabilis na physical takedown. Huwag kang gumalaw. Arestado ka. Samantala, ang unang armadong lalaki na nagtatakbo sa kadiliman ay biglang nadapa sa dulo ng taniman. Nang tangkain itong tumayo, nakita niya sa kanyang harap ang 7 taong gulang na si Lucas na nakatayo lang habang nakatitig sa kanya. Sa likod ng bata, nakatayo ang isang malaking anino ng isang matandang lalaking may hawak na kalawanging pilak ng singsing. Huwag. Patawad. Patawad, Mateo. Hindi ko gustong gawin yon. Inutosan lang kami ni Don Fernando. Dumating si P.O. Tokier at mabilis na pinalibutan at piningot ang kamay ng armadong lalaki upang pormang paggawaran ng posas o handcuffs. Nang maitala at masekyur ni P.O. Tokier ang dalawang sospek, unti-unting humina ang malakas na hangin sa paligid. Ang ulan sa Bukidnon ay tila nagsimula ring humupa. Nakatayo si P.O. Ace sa tabi ng hukay. Umiiyak habang nakatingala sa kalangitan. Ang mga lihim na pilit na itinago sa loob ng 10 taon ay nagbunga rin ng pagkabunyag ng mas malaking utak sa likod ng pagpatay. Ang makapangyarihang negosyanteng si Don Fernando. Anong magiging huling hantungan ng kasong ito? Paano formal na mabibigyan ng katarungan si Lolo Mateo? At ano ang mangyayari kay Lucas matapos niyang maituro ang kabuuan ng katotohanan? Pagkaraan ng 2 oras, tuluyan ang tumigil ang buhos ng ulan sa lalawigan ng Bukidnon. Ang hangin na kanina lamang ay napakabigat at puno ng puot ay unti-unting naging sariwa at payapa. Sa tulong ng karagdagang mga tauhan mula sa probinsyal na himpilan ng pulisya at ng SOCO team. Formal nang naiproseso ang lugar kung saan natagpuan ang mga labi ni Lolo Mateo. Nakalagay na sa mga posas ang 2 armadong lalaki na ipinadala ni Don Fernando. Kasama si P.O. Ace na kusa ng sumuko at nagbigay ng kanyang buong payag sa investigasyon. Sir Ace, hindi ko pa rin maiwasang madismaya sa nangyari. Isa ka sa mga itinuturing kong ehemplo nung bago pa lang ako sa serbisyo. Bakit ka pumayag na maging bahagi ng ganitong madilim na gawain? Kier, nung panahon iyon, tinakot ni Don Fernando ang pamilya ko. Kapag hindi ko daw itinago ang nangyari kay Mateo, isusunod nila ang anak ko. Natakot ako. Pero sa loob ng 10 taon, Kier, walang gabing hindi ako pinalagpas ng konsensya ko. Bawat gabi, naririnig ko ang kalansing ng pilak na singsing ni Mateo sa panaginip ko. Ngayong lumabas ng katotohanan, masaya akong tatanggapin ang anumang parusa ng batas. Dahil sa matibay na ebidensya, ang natagpang labi sa tulong ng bata, ang salaysay ni P.O. Ace at ang pag-amin ng 2 armadong lalaki.
Mabilis na naglabas ng warrant of arrest ang korte laban kay Don Fernando. Sa loob lamang ng 48 oras, naaresto ang makapangyarihang negosyante sa kanyang mansyon sa lungsod. Walang nagawa ang kanyang yaman at kapangyarihan laban sa katotohanang naibaon man sa ilalim ng lupa ay kusaring lumabas. Lumipas ang ilang araw, isang payapa at maaraw na hapon sa baryo ng Bukidnon. Nagkaroon ng isang maayos at disenteng burol para kay Lolo Mateo. Dumalo ang halos buong komunidad upang magbigay ng huling respeto sa matandang 10 taong pinagkaitan ng katarungan. Sa tabi ng kapilya, nakatayo si Pio Tuquier habang pinagmamasdan si Lucas na naglalaro sa ilalim ng liwanag ng araw. Kasama ang kanyang ina na si Nanay Rosa, lumapit ang pulis sa mag-ina. Magandang hapon po, Aling Rosa. Lucas, kamusta ka na, Irog? Magandang hapon din sa'yo, Sir Kier. Sa awa ng Diyos, medyo nakakahinga na rin po kami ng maluwag. Ang laki ng pasasalamat namin sa'yo sa pagprotekta sa amin nung gabing iyon. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin, Aling Rosa. Pero ang tunay na bayani rito ay ang anak ninyo. Kung hindi dahil sa katapangan at sa kakaibang kakayahan ni Lucas, mananatiling baon sa limot ang kaso ni Lolo Mateo. Ngumiti si Pio Tuquiers at lumuhod sa harap ng 7 taong gulang na bata. Lucas, tanong ko lang, nagsasalita pa ba sa'yo si Lolo Mateo? May sinasabi pa ba siya tuwing gabi? Hindi na po, Mamang Pulis. Kagabi po, nagpakita siya sa akin bago ako matulog. Pero hindi na po siya madilim at hindi na po siya umiiyak. Nakaputi na po siya at nakatayo sa ilalim ng liwanag. Ano ang sinabi niya sa'yo bago siya umalis? Sabi po niya, maraming salamat daw po sa inyo ni Mamang Pulis na mabait. Sabi niya, payapa na daw po siya dahil nakuha na niya ang katarungang matagal niyang hiningi. Binigay po niya sa akin ito bago siya tuluyang lumakad patungo sa kabundukan. Ibinukas ni Lucas ang kanyang maliit na palad. Sa gitna ng kanyang kamay, nakapatong ang isang malinis at kumikislap na piraso ng puting bato na hugis puso. Isang simbolo ng kapayapaan at pagpapasalamat mula sa kabilang buhay. Napatingin si Pio Tuquier sa malayo, patungo sa matatayog na kabundukan at malawak na taniman ng Bukidnon. Ang hangin ay tahimik at malamig, ngunit hindi na ito nagdadala ng takot o panginginig, kundi ng isang pakiramdam ng labis na kaginawaan. Napatunayan sa kwentong ito na walang lihim na hindi nabubunyaga. Kahit gaano katagal ibaon ang katotohanan sa ilalim ng lupa at kahit gaano makapangyarihan ang taong nagtatakip nito, makakahanap ang katarungan ng paraan upang lumabas maging sa pamamagitan man ng bulong ng isang espiritu at sa katapatan ng puso ng isang 7 taong gulang na bata. At dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula part 1 hanggang part 5. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating nakakakilabot at puno ng inspirasyong salaysay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong saloobin sa ibaba at mag-subscribe dito sa Tamoxki TV para sa marami pang kwentong kapupulutan ng aral at magpapatayo ng inyong balahibo. Hanggang sa muli, mag-iingat po tayong lahat at pagpalain nawa ng may kapala. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.